na pag may nagpagawa, pwede kang magrason na hindi nagbayad. Never. Di yan rason sa mga lokal. Hindi nila ginagawa yan. Oh. Ibig sabihin, mayroon pang bayad sa tao. Kino-control mo lang. Hindi mo ibinibigay ng totoo. Ibigay mo man ng totoo, naandun nagbabawas sa mga sasahurin kasi pag mayroon 53 hours, ang tao nagtrabaho 53 hours ang nasa timesheet. Pero ang papasok sa payslip is 45. So, kulang na kaagad ng 8 oras. Lahat yan, nangyayari yan. Hindi lang sa akin, dahil talagang napalag ako. Sorry. Kasi, mula nung simula mag-start ako, ang natatandaan ko lang na hindi sa akin nabayaran, na talagang ibinush out ko sa kanya yun, is isang araw, Sabado. Na pinangunahan ko ang mga tao na, i-complain nyo yung ano nyo, i-complain ko ang akin. Ayaw ng tao magsalita, o unahan ko. Ako, magre-reklamo, sabi ko sa employer ko. Ako ang una magre-reklamo. Ano, Justin, ang i-reklamo mo? Kinulangan mo ako ng isang araw. Sabado. Pumasok ako Sabado, kinulangan mo ako. Pero yun, paumpisa ko lang yun kasi nakikita ko ang sa mga tao. Nung umpisa ko na i-reklamo ko kahit isang araw lang, sundan nyo, magreklamo kayo. Kay karapatan nyo yan. Pinagtrabahuan nyo yan. Bale, kuya, ang naririnig po namin kasing kaisahang panawagan ng mga manggagawa ay makuha nila yung unpaid use nila. Sa tingin nyo po, ano po ba ang dapat na ipanawagan ng mga manggagawa? Sa karanasan nyo, sa kanila, at karanasan nyo rin po, at sa mga naririnig natin lahat. Man ako, ito, sasabihin ko, sa pinagdaanan namin, na ganon, sabi nga, lalabas tayo galing Pilipinas, nandun yung mga bayarin. Ako sana maging aral ito sa mga nagbabalak mag-apply, maging aral ito na talagang kahit ka mag-anak, huwag tayo magtiwala. Oo. Kasi ito, leksyon ito, magkakamag-anak, magpipinsan, magkababata, pinangyari ang ganito. Kasi parang ano ba, pag halimbawa magtayo na lang ng company, magtayo ka ng company, huwag mong kunin ang kamag-anak mo, kumuha ka ng ibang tao, makatao yan. Pero kung kamag-anak, magtatayo ng company, kukunin mga kamag-anak, magduda ka na. Bale, tama po ba na ang ipanawagan natin ay dapat ang mga employers ay tapat sa pag-hire ng mga manggagawa kay kamag-anak man yan o hindi? Tama po ba? Tama. Tama. Oo. Tama. Pero sana maging aral din ito sa gobyerno natin. Halimbawa, sa Pulo-Uwa, na maging masusi. Di ba, pag inaayos ang papel, kailangan mo na sa Pulo-Uwa ang approval. Tapos Pulo-Uwa, ang ano ko siguro, halimbawa, New Zealand ang mag-hire. Pulo-Uwa ba dito ang kailangan mag-check o Pulo-Uwa natin sa Pilipinas na dapat nasa masusi yan. Na pag hinard sana yan, alamin kung mayroon ba itong kampanya na to, mayroon ba itong maayos na trabaho dito, mayroon ba itong halimbawa na pag dumating ba ito dito sa ganitong lugar, mayroon ba talaga ito titirahan, mayroon ba talaga ito naghihintay na trabaho. Tapos, pero para dyan pa lang sa dalawa na yan, napaka matibay na ano yan, na mayroon ba talaga, totoo ba talaga yan. Kasi ako ganito ang nangyari sa akin. Ako nag-compulsory ako na sinabi ko, gusto ko makarating dyan. At gumastos ako ng paan, gusto ko makarating dyan. Oo. Gumastos ako ng halagang 370,000. Dahil sa usapan na, pag makarating ako dyan, pwede ako mag-resign, mag-a-apply ako sa iba. Usapan naman yan ng employer ko, di ko itinatanggi yan. Pwede ako, pagdating ko dyan, nahanap ng trabaho, at ang offer naman ng employer, pwede, sasamahan pa kita papunta sa company na a-applyan mo. So, ito yan. Nangyari sa akin yan. February 7, dumating ako. Tapos, March 15, nag-apply ako ng isang company dito sa New Zealand, dyan sa Wellington, Mount Wellington, yung Lovers NC Limited.
Nag-apply ako dyan as welder, aluminium. Nag-trade test ako, ipinadala ako ng employer ko doon. Nag-trade test ako doon. Nung mag-trade test ako, nung matapos ako mag-trade test, kasi instead na mag-trade test ako, nagpakita lang ako ng hininang ko na kapiranggot lang, ganyan. Tapos binungad ko sa employer na, sir, ito, appreciate ba itong hinang ko? Sabi ng employer, try mo pa. Sabi, try ko pa. Ngayon, nangihinayang ako sa materialis, ang kinuha ko yung talagang aasimbulin na nila. Sabi ko, dito ko na ihinang ito. Sayang ang materialis. Tinugkop ko, hininang ko na. Tapos dito ito, okay ba sa'yo? Sa madaling sabi ang employer, si Askumar, ang ano doon, ang may-ari ng company. Askumar, sabi na, good. Oh, sabi ko, wag mo na ako dito paghinangin. Ito na, yan, mga gagawin nyo na yan. Hihinangin ko na yan. Napadali, sabi yun, ang ginawa ko. Pinanghinang ko yun. Hinasa ko pa, binaping ko pa. Tapos nung siguro naawa na lang ang nag-trade test, pero trade test yun ha. Kasi 2 oras lang ang ginawa ko doon. No? Ang nagawa ko ay ang dami. Ngayon, sa halip na ang mag-trade test, lahat ng mga makaka-relate nito, mga welder na nag-trade test, na pag kayo ba nag-trade test, kayo magbabayad. Dito, nag-trade test ako aluminum, ako ang binayaran. 2 oras, binigyan ako ng $50. Okay ah. Oh, Kayo pa yung trade bayad, test yun ha. Trade test. Ngayon, sabi ng employer na yun, you are good. I will hire you. May tanong ako, kuya. Different na tanong. Ilang taon ka ng OFW po? Matagal-tagal na din kasi galing pa ako ng Sudan eh. Sudan. Nag-Dubai na ako. Tapos sa Saudi, nag-start ako sa Saudi 2012 to 2021. Nandiyan ako yan, yung mga taon na yan. Pabalik-balik lang ako yan. Grabe pala, no? Haba niyo ng OFW. Oh, Opo. Bali, ano po nagtulak sa inyo para maging OFW? siyempre, lahat tayo, Pilipino, normal, mga ngarap tayo. Ako man din, sabihin ko, hindi ako nakatapos ng high school. Pero nandun pa rin ang pangarap ko na kumbaga, makaalis ka. Pangarap mo para sa pamilya mo. Kailangan ko umalis, magtrabaho. Tapos, kung anong kitain ko doon, pag-uwi ko sa Pilipinas, mayroon ako para sa pamilya ko. Bali po, ilan po yung anak niyo sa Pinas at ilan po yung pamilya na family members na sinusuportahan niyo po? Ay. Paano na? Kasi biktima rin ako ng OFW na, kumbaga, yung nasira din na pamilya. Naghiwalay din kami Okay. ako. Sige, medyo Yung una. personal, no? Sige po. Pero po, ang nagtulak talaga sa inyo na maging OFW ay para masuportahan yung mga mahal niyo sa buhay. Okay. Sige po. Kasi tama po ba na i-assume natin na isa rin dahilan kung bakit nagpunta kayo sa ibang bansa ay dahil mahirap maghanap ng trabaho sa Pinas? Pwede. Oo. Kasi, totoo yan, magandang tanong yan. Kasi dito, kung susumahin, dito sa ibang bansa, pag nag-apply, ang titingnan is passport, tapos CV. Pero pag sa atin ka mag-apply, kabaliktaran. Nandun lahat ang mga samot-saring requirements na mag-umpisa sa sidula, sa barangay clearance, sa police clearance, sa NBI clearance, sa resume, certificate of employment, na kahit katatapos pa lang, kagraduate pa lang, hahanapan ng certificate of employment, kalukuhan yan. Diba? Ilan na yun na requirements? Oh. Ito. Tapos minimum lang naman. Tapos, sabihin natin is, itong nag-a-apply is, sabi ano kayang magandang kurso na ikukuhan mo dun sa in-applyan niya. Tapos, naandun pa yung siya sabi na pag nag-apply ka, napakasakit na. Kumbaga, yung applyan mo is, yan nga ang tinapos mo. Tapos may ano pa na, may height, may with pleasing personality pa. Tapos, parang yun sa police ba?
Na hindi pwede pumasok yung, sabi nga yung 5-2. Kaya ang request, 5-6. Ano ang para sa mga 5-2? Anong pwede doon? Pasukan ng mga yan. Sige nga. So, sobrang hirap. Mahirap na mahirap kung sa makapasa. mahirap. Oh. Balik, tama ba, kuya, kung halimbawa sa Pinas, kung walang... Dagdagan ko pa. kung walang... May overage pa na sinasabi. Overage, tama. Age 50, bawal na magtrabaho. Anong kakainin yan? Ayaw niya natanggapin na trabaho yan. Bale, kung wala yung mga ganong requirements, plus kung merong desenteng trabaho sa Pinas at nakabubuhay na sahod, pipiliin nyo pa rin po bang mag-ibang bansa? Ay, hindi na. Hindi na. Hindi na. Bakit pa ako mangingibang bansa? Kung sa Pilipinas naman is, kumbaga kung tatapatan lang ang gastusin, halimbawa is gumagastos ka na ng 1,200 a day na dapat sasahurin mo doon sa Pilipinas. Tapos sa abroad, sasahod ka lang naman ng 4,000 a day. Okay, lamang. Pero malayo ka sa magulang mo. Doon na lang ako kahit sa 1,200 a day lang sa Pilipinas. Kasama ko pamilya ko. Kaya dapat trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Tama po ba? Tama. Trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Tama. Tama. Sige, okay na siguro yun. Tama. Pero maganda yung mga shinare mo, kuya, kasi ikaw mismo yung kasama ng mga manggagawa na lumalaban para makuha nila yung sahod nila eh. Totoo. Kasi hindi sila union members, pero dahil ikaw yung kuya-kuyahan nila at nakikita nila na ikaw yung nakaka-urge dun sa tao, Sumasagot. ikaw yung sumasagot. Grabe, dakila yung Oo, tulong alam mo sa niyo, mga alam- manggagawa, kuya. Nagkaano kami yan, amo namin. Nagwa-one-on-one meeting kami yan. Nagwa-one-on-one meeting kami yan sa bahay nila. Na tatawagin niya ako. Ipapatawag niya ako. Na pag-usap tayo. Punta ka sa bahay. Sige, sagutin mo muna, kuya. Oo.